Hello again kababayan. I'm sure na nabasa nyo na po ang magandang nobela ni Luel Hati Bautista, ang Dekada 70. At narito po ako upang talakayin ang ilang mga stereotype na nakikita po sa kabubuan ng nobela. Oo kabayan, malalim talaga at usapang matindi ang nakalagay sa Dekada 70. Kaya nga, kinailangan ng mga sensor sa panahon ni Marcos ang ilang bahagi sa nobela. Nakasabi na po kasi lahat ng mangyayari noong Nakasabi na po kasi lahat ng nangyayari noong martial law ang libong ito at tinatalakay ang mga ito paano itong nagagawa. Mga protesta dahil sa labis ng pagpapahirap sa mga tao at iba pa, ang dekada 70 ay nandyan para maunawaan natin ang mga nangyayari sa panahon niyon. If you didn't notice a while ago, ang paraan ng pag-uusap ko ay sa wikang Ingles na may halong Tagalog. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa katotohanan ng ating lipunan? Ba, deep mo naman pre. Tumahimik ka nga, gumagawa nga ako ng homework, di ba? Ang pag-iisipang kolonyalismo ay hindi nakuha sa ating sariling kaugalian. Sa katotohanan, dinala ito ng mga taga-Espanya noong matagal pa. Dahil sa kanila, tatag na sa ating ulo na mas mataas palagi ang mga taga-West. Halimbawa, ano kaya ang mas naging bestseller sa mga librong ito? Isa ay nilikha ng isang Amerikanong manunulat at yung isa ay gawa ng isang ating mga kababayan. Hanggang ngayon, nakikita natin ang pag-isipang kolonyalismo sa iba't ibang paraan. Sa pagpili ng pagkain, pagsuot ng damit, pagbibili ng bagay kagaya ng iPhone, basta gawa sa abroad na hindi taga China, mamahalin na at sikat ang mga ito. Ganito rin ang pinakitang kaugalian sa pagkatao ng mga tauhan sa dekada 70 sa pamagitan ni Gani at ni Julian. Sa palagay ni Gani, mas mabuti ang pagtatrabaho sa Amerika dahil sa mas maraming makikita na pera at marami pang benefit sa mga sumisikap doon. Di kaya pumunta siya sa American Navy para makuha niya ang mga ito. Si Julian naman, palagi na lamang siya'y nag-i-Ingles. Mas mataas daw at pata siya. Ngunit, nababago rin ang mga pag-isipan na ito sa huli ng nobela. Hindi natin nakita ito sa katauhan ni Gani, pero may sinabi naman ni Julian na makabayan sa mga huling linya ng nobela. Narito kamo ang laban. Aba, nagbagong isip si Tol. Himala. Halimbawa tayo ay nasa bahay, nanonood ng basketball. Ang panahon na makita mo ang babaeng manlalaro ay kinakatawa ng marami. Ngunit ang katotohanan ay pinapakita nito ang kakayanan ng kababaihan para gumawa ng bagay na alam nila na dapat para sa mga lalaki. Nakikita naman ito sa pamamagitan ni Amanda na umaaway kay Julian dahil sa kanyang pagiging sexist. Ito gumana, ngunit unting-unting gumagaling si Amanda sa pagdedebata kay Julian at kinaginhawaan pa nga ni Julian ang kanyang asawa. Sa totoong mundo, nakikita rin natin ang pag-iisipang feminismo. Halimbawa ay ginawa ni Emma Watson sa UN. Pinakita niya ang kakayanan ng isang babae at ang lakas nila. So ayon sa nobela, malakas din ako, di ba? Sige, push mo yan. Ay, teka, tumawag ata kanina yung BF mo, break na daw kayo. Ang huling stereotipo na nakikita natin sa nobela ay ang Marxismo. Halatang pinapakita ito ni Jules sa pagprotesta niya sa laban sa opresa ni Marcos. Ang Marxismo ay ang idea na dapat mas malakas ang sumisikap para sa bansa kaysa sa mga matataas na sa gobyerno dahil sila ay ang sumisikap para sa ekonomiya. Para kay Jules, hindi makatao ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos sa mga mamayan at dapat nilang ipatumba ang gobyerno. Kaya nga pala pumipilit siyang sumama sa isang rebelding grupo. Nakikita natin ito sa panahon natin sa pagprotesta ng iba't ibang bagay, halimbawa ang pork barrel. Hindi lamang sa Pilipinas na makikita ang ganitong kaugalian. Kaya, dapat ring mapansin ang librong ito sa ibang bansa. Presto, may feminismo na, Marxismo, colonial mentality, ano pang gusto nyo?
Usapang sexuality, ay, may ganun rin dito. Ngunit, hindi yan kaugalian. Opo, ang mga natutunan po sa librong ito ay malawak at maganda. Kaya, dapat magkaroon ng isang English translation ang librong ito. Hindi lang para sa Amerikano, kundi para din sa mga high 3 na babasa nito sa kinabukasan. Anyway, kita-kits ulit tayo sa susunod na libro. Keep reading!